parang nakakasama naman po ng loob naman na ganun. Na ano ay, bakit hindi daw po makabili. Nakakabili din naman po kami. Kaso nga lang po, hindi kami makabili ng isa-isang sako. Siya, ano naging reaksyon natin po? Tumatawa lang, kinatabanan lang o ano? Siyempre po, nasasaktan niyo po. Sabi ko nga ate, dapat din mo na pinatulan. Sabi, sinusubra kasi eh. Nabasa ko pa naman dahil nung masakit na parang yung ulo ko, nauntog ko. Hindi parang nag-ano na ako. Yung ang isip ko na parang naturete na ang isip. Kasi kung nagkataon, Jojo, na naliligo ka talaga nun, baka paglabas mo na sir, baka wala nang buhay si Ate Alpha nun. Matapos ko ngang malaman ang hindi magandang nangyari kay Ate Alpha, ay ito naman ang sumunod na inalam ko sa kanya. Nasa pa ako sa yung tanong. Ano ba? Nabasa ko yung comment mo. Kaya nga, nabasa niyo po. Kung bakit hindi mo na napigilan. Kaya parang nakakasama naman po ng loob naman na ganun. Na ano ay, bakit hindi daw po makabili. Nakakabili din naman po kami. Kaso nga lang po, hindi kami makabili ng isa-isang sako. Pero hindi naman po kami pwedeng mawala ng bigas. At sa dami ko po ba ng mga anak na magugutom na yan. Kaso nga lang, hindi siguro pang 5 kilo, 10. Pero po sa mga, halimbawa isang sako, kalahating sako, hindi yun. Ano masabi mo din sa ganun, sa mga basher na ganyan? Sana naman po magsalita ng ganun. Sobrang ramdam na ramdam ko dito si Ate Alpha kung ano yung nararamdaman niya. Totoo yun, kasi alam nyo, Dapat po iniisip din dahil hindi naman po kami. Siyempre, naghihirap din naman po kami. tsaka alam nyo, kung wala kami dito, maaari ba naman si Ate Alphang hindi sila bibili ng ano, paano sila kakain? Kaya nga Diba? Hindi naman every time nandito kami. O minsan nga, nalalaman namin ilang araw na silang walang dala kami na umbaga wala na yung dala namin. Paano sila nakakakain? Di ibig sabihin, bumibili sila. Diba? Pero laking pasalamat din naman po kasi andyan po kayo na laking tulong po talaga ninyo. Hindi naman sila nagdidemand ay kung ano yung dumating, salamat. Diba? Ganun lang naman. Pero sa tulong po, talagang malaking tulong po kayo sa amin. Salamat Ate Alpha. Kami naman ano lang. Kumbaga Po kayo kuya. hindi okay lang. Medyo na ano lang din ako doon sa nag-comment. Hindi naman ako sa'yo na ano, doon ako sa nag-comment na ano. Kaya sabi ko, sana stop bashing. Tapos, lalo na sa pamilya na to kasi alam naman natin sakripisyo ni Ate Alpha sa mga kapatid niya. Tapos bibigyan pa natin ng magiging sama ng loob niya. Wag na po sana. Wag na sana ganun. Nabasa ko pa naman dahil nung masakit na parang yung ulo ko, nauntog ko. Hindi parang nag-ano na ako. Yung ang isip ko na parang naturete na ang isip. Kaya sabi ko nung nabasa ko, sabi ko, hindi na ako nag-reply doon kasi nasa comment section yun ay. Sabi ko nawala ko kay Ate Alpha dun sa comment na sabi ko, although ano naman, kumbaga yung ano naman, yung opinion niya naman yun. Kaso nga lang sana ano lang, kumbaga medyo isaisip na lang natin. Kung may naisip tayong ganyan, isaisip na lang natin yan. Huwag na nating intention na makasakit pa ng damdamin. Kasi nanonood po sila sa mga vlog nila mababasa at mababasa po nila yan. Sa mga vlog na sa mga lahat ng mga binablog niyo po, nanonood kami. Pati mga comment, nagbabasa din Mababasa kami. din sila. Binabasa Kaya ko lahat ng mga mababasa talaga nila yan. Kada vlog niyo, tsaka may mga mga comment, may mga marami na mga pero yung mag-iisa-isa kong makita na yun. Kaya nga. Oo, pero marami namang kala Herlin Maraming natutuwa. Opo, Pati marami sa iyo, di ba? nagmamahal. Maraming bumibilog kay Ate Alpha sa sakripisyo. Isa na. Kaya nga sabi ko si Ate Alpha hindi na nakapag pigil at nagbigay na ng comment dun sa reply dun sa nag-comment na yun na basher. Sabi ko nga ako kay Herlin, sabi ko ganyan, na-replyan ko. Baga sabi ko, anong sabi mo? Sabi na Herlin, nakagat Herlin. Sabi ko, wala mga ibang sinabi, sinagot ko lang naman, nangho pa naman nga ako. May po naman. Nakakabili na rin naman ho kami, sabi ko ng bigas, kaso nga lang, hindi sabi ko ganyan lang. Totoo naman yun. Kahit nung wala pa kami dito, nandito naman na tong dalawa na to, wala pa kami dito. Ilang na nandito yung dalawa bago lang kami dito dumating talagang si Ate Alpha at saka si asawa niya nagpo-provide ng kakainin nila dito. Wala namang iba. Tsaka nakikita naman natin na kumikilos talaga sila. Hindi naman nagpapabayad. Tinan nyo si Ate Alpha din, kahit siya nag-uuling, nangunguha ng isda. Kasi nga alam nyo marami sila dito di ba? Marami kasi sila dito, kaya Saka syempre po may nag-aaral kaming mga anak, mga pangangailangan ng mga anak ko, mga gamit, baon po ba niya, di sila. Wala namang iba. Ano naman pong hingin namin dun dito sa Kaya nga sabi ko, hindi yan sila nagde-demand. Never ko yan naringgan sila dito na nag-demand ng
kuya, dala mo kaming ganto-ganto ang gusto Pero namin. sa tulong naman po talaga, ay laking pasalamat po talaga sa inyo. Kung hindi kami magtatanong nga sa mga to, hindi mo ito magsasabi. Kung hindi lang kami magtatanong anong kailangan nyo, ganyan. Hindi mo po magsasabi yung mga yan. Kaya minsan nga kami na lang nagtatanong kasi wala naman ako nare-receive na sasabihin nila, Kuya Marcos. Kaya wala man ako ma-receive, kaya ako na lang nagtatanong minsan sa kanila. Kaya sana, wag nyo na silang, wag na ninyong i-bash kasi maraming nangyayari sa pamilya nila na hindi nakikita ng camera natin. Hindi porke hindi nakikita sa camera, isipin natin na gano'n na lang yun nangyayari. Kapag wala na kami dito, hindi na natin alam kung ano yung nangyayari dito sa bahay nila, kung ano yung sakripisyo naman nila dito. Basta ate Alpha, gano'n ha. Bukas mag-message kayo sa akin at samahan ko kayo doon sa sa Medicare, ha? Kukuha tayo ng referral doon, ha? Kasi nung napunta na po kami doon, ang kaso nga lang ho, ay maagap na nga kami doon. Wala nang kailangan po yata ng check-up Papa-check up ako, referral na nung. Referral lang yung kukunin. Referral lang. Pero di ko alam, check up ka ba doon? Kailangan check upin ka muna. Hindi, ganito na lang. Mag-open ka bukas ng account mo. Alin yung ginagamit nyo? Yung sa kanya? Ganito na lang. Kayo ang magantay sa akin. Kami ang pupunta na rin sa Medicare para tingnan kung may doktor. Kasi madalas walang doktor doon. Oo nga po. Masasayang, Sa wala daw po. Masasayang yung Tapos pagod dun nyo, layo pa naman. Punuan. Punuan naman daw po. Hindi naaabot. Yung ganyan. Balikan naman kinabukasan. Ang hirap pagilapin ng doktor. Totoo yan. Kasi na-experience ko na yan. Nung time nga nasabi ko yung bunso kong anak, dinala ko doon na may emergency na sa tenga niya. Wala pong gagamot kasi walang doktor. Kaya bukas sana meron para ma-message ko agad kayo. Biyahe kayo ni Kuya Ariel, ha? May nakakapag-motor ba kayo? Nakapag-motor naman po. Kaya, Sige, mag-motor na lang kahit ako na lang bala sa gas ninyo doon, ha? At Alpha, ha? Para makakuha tayong referral tapos dalhin na kaagad natin sa punta na kaagad kayo sa hospital sa Daet. Hirap dito sa amin talaga mga kababayan. Ito po yung isa sa nakaka-stress po dito. Kasi ang dami ko ditong kababayan na nawawalan ng buhay dahil sa kakulangan ng pasilidad. Sige Ate Alpha, babalik ka ba doon? Sige na, ba't nahingi ka ng 20 kay pang internet? paano po? Nakakainip. Pag po ito nagising, ay i-chat po sana. Nagising mo na. Tumagiging muna kay tita niya. Sige na. Sabi pa naman, akala ko nagbibiro. Sabi pa naman, nasa Kuya Marcos, sabi nakinig na. Kaya pala nagbalik ka pa dito. Oo. Pagod ka lang. Hindi, saka hukag sa baka magising si Toto. Ay, tatat ko na lang sila. Sige na. Mag-ingat. May sayang blessing din yun. Saka para mapakinabangan din ang bigay ng government, di ba? Sige na. Di tama nga ako. Ba't natawa si Joy? Ha? Bakit natawa? Yung pizza po kalahati na. Kaya pala tumatawat yung pizza kalahati na. May isa pa naman ditong bakso, di bale? Kain ka pa, Joy. Busog ka na? Gusto mo inom? Inom ka? Kunan kitang baso? Ha? Kukunan kitang baso. Wait, antayin niyo ako. Para makainom siya, Helpas ang baso niyo. Grabe ka, te. Ito na pa. Hindi ka naman na nagmerinda. Sige na po yan. Makapilahan na doon. Ay, oo nga. Mag-inom ka. Anong gusto mo? Orange na lang, Salamat kagawad. Inom. Oo nga pala, yung nakaraang package na dumating sa inyo. Joy. Si Herlin, mamaya pa yan, sigurado ako. Hindi ko na kailangan tanungin yan. Kabisado ko na yan. Yun nangyari nung nakaraan. Kaya pala ako nagtataka. Imposible magpadala ang sponsor na wala sa inyo magkapatid. Di ba nung nakaraan puro damit din sa mga bata? Meron daw yun. Nag-message sa akin yung sponsor. Kaya nga sabi ko wala sa bahay dumadating. Sabi ko, sa totoo lang po, medyo dyan kami nag-aalangan sa mga riders din dito minsan. Hindi ko alam kung sa riders ang problema o dun sa seller kung bakit hindi dumarating. Pero pinalo up ko sa opisina nila. Sabi ko, may gantong dumating. Ay, may gantong padala pero hindi dumating. So, pina-follow up nila. Baka by tomorrow, madala sa bahay. Sa inyo daw yun, dalawa? Opo. Kaya lang, hindi na isabay nung nakaraan kasi nga, wala, hindi dumating. Kaya sana yung mga gantong delivery riders, pakiayos sana din yung trabaho kasi kagaya niyan, may mga package pala para dito sa dalawa. Ang tagal-tagal na hindi dumadating. Di bali, by tomorrow daw, dadating na siguro. Madala na ma-deliver sa bahay, tinaayos nila. Hinahanap nila yung bibigay ko dito sa magkapatid.
Oo nga pala, nung nakaraan, di ba sabi ko sa inyo, bigyan niyo sa akin yung ano, yung bilang ng materyales para dun sa ano. Wala, hindi na ano ni Kuya Ariel, di pa niya naasikaso. Hindi po. Yung busy pa siya. Mga February daw po pag ma-entrance mo. February na lang. Mhm. Okay, sige. At naalala ko lang na sabi ko may pinapabilang nga pala akong materyales para dun sa pagkukulungan na bago nila ng 45 days. Hindi nila sa akin na ibigay nung nakaraan o wala silang nabanggit. Kaya sabi ko baka hindi pa naasikaso ni Kuya Ariel at hindi pa nga pala. Kasi nga po, napakaulan daw po. Nahirap pa ano. Pati nga sa tinutulungan ni Commander mga kabayan, tigil din muna talaga, stop din talaga. Kasi nagkakasakit lang ang manok. Oh, Ano? Pero alam nyo ba, malaki-laki yung mga manok nyo kumpara doon sa tinutulungan ni Commander. kaya nga po. Kasi di ba ilan yung kilo nung pinakamalaki nyo nabenta dati? Isa't kalahati ba? O dalawa? Para kung dalawa. Oo. Dalawa, saktong-sakto talaga. Yung kilo nung inaalagaan nila, ibig sabihin, tama yung ginagawa nila. Unang-una, tama yung kulungan nila na malaki. Pangalawa, tama yung pag-breed nila sa ano, sa manok. Kasi yung dun, wala pang 1 kilo. Sobrang liit. Kaya maganda yung sa inyo, yung ginagawa nyo. Masakit ba ulo mo? Hindi po. Hindi naman. Anto ka na, gusto mo na magpahinga. Hindi po. Hindi po. Sige na, pwede ka naman magpahinga na para ano, para mag-ayos-ayos ang pakaramdam mo. Hindi na pa ako tutulog. Bakit? Maaga pa naman oh, alas 5 pala. Ay, alas 5. Alas 5 ba? Mali yata itong orasan ko. Alas 2 pa lang. Hindi ka pa naman matulog. Si Juju naman kontento na, busog na oh. Pangiti-ngiti na lang si Juju. Kaya pala tawa ng tawa to kanina. At ganun pala. Nauubos na daw niya. Okay, sa ikaw naman Herlin, may wala ka naman nababasa sa mga comment na masama. Wala naman po. Sa atin lang po ang mayroon, kaya yun, nireplyan po niya. Sabi ko nga ate, dapat din mo na pinatulan. Sabi sumusubra kasi Tama naman, ano, kahit naman siguro sinong tao, may ano lang yan, may hangganan lang ang PC ng tao. Opo. Hmm. Sabi nga ni ate. Ang tao, lahat yan, kahit pa sinong mabait na tao, may hangganan lang ang ano yan, ang may limit lang ang pasensya niyan. Pag na-hit mo na yung limit niyan, ay talagang sasabog at sasabog din yan. Kaya nga po, sabi ko ate, dapat din mo na pinatulan. Sabi sumusubra kasi. Sabi na. Pero dati may nababasa kayong mga ganyan. Meron na rin. Opo. Pero hindi namin pinapansin. Oo, ganun. Sino nakakabasa? Si Atelfay, kayo? Kami rin po, saka po si ate. Pero binabayaan lang po namin. Noong mga time na yun na nakakabasa siya, ano naging reaksyon ni Atelfa? Tumatawa lang, kinatawanan lang, o ano? Siyempre po, nasasaktan din po. Pero hindi namin pinapansin. Lagi ako nang papaalala kay ate. Kung ate, huwag nang patulan. Sabi ko ngayon, huwag nang pansinin. Hindi ko kasi maiwasan yung ganito. Sana yun nga, ito yung nire-request ko sa inyo kapag sa family nila. Medyo ano po kasi itong sitwasyon nila, medyo intindihin natin yung sitwasyon nila. Kasi si Ate Alpha po ay siya lang yung mag-isa po na nag-aasikaso sa lahat nito. Tapos ito naman dalawa, pag binas nyo pa naman, ewan ko na lang po sa inyo kung ano pa ibabas nyo sa dalawa na ito. Baka po wala nang magawa sa buhay, magbabas dito sa dalawa na to. Di ba? Baka naging habit naman na yung pambabash. Baka may kinasanayan na binabas yung ang vlogger, di ba? O ang mga beneficiary, huwag po. Kasi ano, ito pong magkapatid ay ang kailangan po nila ang mabasa sa mga comment natin. Magpapalakas sa loob nila. Yan, mga ganyang bagay po ang kailangan natin i-comment sa magkapatid. Kung ano yung magpapatatag palalo sa kanila, magpapatibay. Ayun po ang kailangan ng magkapatid, hindi po bashing. At habang kami nananahimik ay bigla na lang Parang kape ah. Higop na higop ah. Tawag-tawag si Juju. Akala ko kape. Akala ko kape. Yung hinihigop. Diyos yan, Juju yan. Hindi ang kape. Grabing higop naman yan. Parang higop ng kape ah. Yung mainit. Yung mainit na kape. Ganun yung higop. Ang si JJ. Tontuwa naman siya eh.
nag-cut lang kami ng camera at nagkaroon lang kami ng konting kwentuhan ni Joy Joy at saka ni Herlin. At yun nga, sabi nila ay nag-aalala kasi sila kay Ate Elfa, kaya importante mapursige si Ate Elfa kasi sabi ko nga baka mamaya ipagpawalang bahala ni Ate Elfa yun. Kwento nga namin sa kanila nera sa may kaibigan na kaming namatay sa ganyan. Kaya wag baliwalain, seryosohin dapat kasi may 1 linggo na kunenta namin yung araw simula nung nangyari. 1 linggo na ngayon. So hanggang ngayon sumasakit pa rin yung pakiramdam niya sa niya. Kaya maigi, ma-check up talaga. Basta bukas, may mga contact naman si Ran sa Medicare dito. Siya nang bahala makapag-communicate kung nandoon yung doktor para mapabiyahin natin si Ate Elfa bukas at mapacheck up muna dito. Tapos referral yun. Tapos kinabukasan, sa diet na sila para ma-check up na yung ulo niya doon. Ma-CT scan na. Kasi dito, may CT scan na pala dito, hindi pala nag-ooperate. So soon, baka mag-operate na din. Malaking bagay yun sa mga tao dito. Okay, so yun, maraming salamat ulit. Please, pakiusap ko lang, stop bashing para sa pamilya na ito, kina Ate Elfa. At alam ko naman na nakikita ng iba yung sakripisyo natin sa magkakapatid. Di ba? Ikaw nga, Harlin, magsabi, ano bang sakripisyo ni Ate Elfa sa inyo? Para hindi sila magbitaw basta-basta ng mga comment na ganyan. Po, mahirap po. Nag-aalaga po sa akin, saka po yung mga anak po niya. Marami pong gawaan sa bahay. Naglalaba, naglilinis, tapos ako pa po. Tapos yung mga anak po niya. Kadami po talaga ni ate. Ang daming gawain o ang daming sakripisyo sa pamilya na ito. Kaya ako wala akong nakikita talagang dapat i-bash kay Ate Elfa. Wala po talaga. Kasi isang sabi nga lang natin, nakaalalay ka agad siya sa mga kapatid niya. Kagaya na lang nung unang check-up nila dati. Si Ate Elfa, sige, sama ka agad. Kahit na alam niya may mga responsibilidad siya dito. Sige, sasamahan ko yung mga kapatid ko. Di ba? Gusto ng dalawa umuwi ng Quezon, sige, uwi tayo ng Quezon. Saan ka makakita ng ating gano'n na hindi responsible sa mga kapatid, di ba? Ang ibang ate hindi gano'n. Ay hindi, pagod lang tayo dyan, dito na lang tayo. Di ba? May mga pamangking kayo, pagod lang ako niyan magparabit-bit mga yan, tas kayo pa. Pero sa Ate Elfa, wala ka maririnig na gano'n, di ba? Kaya nga ako hanga kay ate. Sila nga mismo, ate na nila yun. Bilib na bilib sila sa ate nila. Kahit kami, kahit na minsan lang naman kami dito pumunta at makita yung mga bagay na yun, nakakahanga. Tawin nyo nga, pagpupunta kami dito sa Ate Elfa, andyan, naglalaba. Pag salas na naglalaba, wala dito, nag-uuling. Pag wala sa uling, namumulot ng nyug. Pag wala sa namumulot ng nyug, nanguhuli ng isda. Di ba? Multitasking, grabe. Parang lalaki nga. Sa totoo lang. Laba, asikaso sa mga bata, halos lahat na. Grabing ano. Si Kuya Ariel naman, kung sasabihin yung kumikita naman, kumikita naman. Kaso nga lang, ayun, inilalaan din yan sa nila, sa pang-araw-araw nila. Pambaon po ng mga Pambaon ng mga anak. bata, di ba? Ilan yan nag-aaral, ang dami. Wala po. Baon lang yan, ang hirap ng hagilapin. Sa totoo lang, dito sa probinsya. Mga assignment, mga project. Opo, yun ang bibili. Mga contribution sa school. Opo. Halos grade 5 na yung isa niyang anak. Ang daming din naman nilang ginagawa. Kaya, ayun, pero dun sa namba sa kanila, malaki naman din po yung respect ko sa inyo kasi kayo po ay nakakatulong din sa kanila at nanonood kayo, nagko-comment. Kumbaga, opinion nyo naman po yun. Kaso nga lang po ay sana from now ay medyo kontrolin po natin yung emosyon natin sa pagbibigay ng komento para hindi natin masaktan din yung family nila, yung damdamin nila. Yun lang naman po yung sana request ko mapagbigyan po ninyo. Kasi mahalin natin itong pamilya na ito kasi sila. Kumbaga, kailangan nila ng more pagmamahal sa ating mga viewers. Ayan. So, maraming salamat po ulit at abangan nyo yung susunod na vlog natin dito. At sana sa lahat ng gusto na mag-share na lang kayo ng blessing. Mas maganda pa, di ba? Share na lang kayo ng blessing kila Gigi at Herlin. Kasi kita naman natin kung gaano sila napapasaya kapag may mga dumadating din na blessing sa kanila na hindi nila hinihingi,
hindi nila ina-expect pero may dumadating kasi bigay yan ni God, sige na may gawa niyan, di ba? Alam niyan deserve ng magkapatid na magkaroon ng mga bagay-bagay o pang-alalay sa kanila. Yun lang naman. Okay, so maraming salamat ulit. Marcos TV Channel, Rans TV, Commander Marcos. Supportan niyo sana itong team namin. At abangan niyo na lang yung vlog kay Ate Alpha kung ano mangyayari. Yung update pala, ibig ko sabihin. God bless po. Road trip vibes, feeling free and wild. Every mile's a new adventure, every laugh a new smile. With the open road ahead and the stars in our eyes. Road trip vibes, we're living high on life tonight. Road trip vibes, feeling free and wild. Every mile's a new adventure, every laugh a new smile. With the open road ahead and the stars in our eyes. Road trip vibes, we're living high on life tonight.